Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin yung mga messages and energies surrounding you this week. So, yung first card ninyo is your current energy, which is King of Wands. Really beautiful. What to embrace? We have Page of Swords. What to avoid? Ano dapat ninyong iwasan sa ngayon? No? Devil energy. This is Capricorn energy. So, what else? Accomplishment ninyo na po pwedeng yun ang ma-achieve ninyo sa ngayon, ma-accomplish. Nine of Wands, ito yung blessings, no? Na po pwedeng dumating sa inyo or opportunities na pwede ninyong makuha this time. At ano yung inyong challenge na pwedeng ma-encounter ninyo and advice, no? This is what is something na you need to keep in mind, okay? Para makatulong sa inyo na mag-navigate ninyo yung inyong mga sitwasyon this week, no? This is something that you need to, kailangan ninyong tandaan, kailangan ninyong isipin mabuti. Alright? So, bottom of the deck, this is the theme ninyo for the week. We have the Three of Pentacles. Ayan. So, this could be the time as well, no? Na makipag tulungan kayo with other people. This could be the best time for you to accept offers, no, of partnership, of collaborations, yung ganon. Kasi siguro mas magiging effective kayo lalo, no, kung kayo ay merong mga makakasama, meron kayong mga makakatulong sa kung ano man ang project or kailangan ninyong gawin, no, this time. So, siguro din, meron ditong mga, some of you is going to start to work in a team, no? Maaaring ngayon, magkakaroon kayo ng pagkakataon, diba? To be partnering with someone, all right? Which is really good kasi magiging mas mabilis siguro ang pag-accomplish ninyo sa mga bagay-bagay or mas magiging effective kayo dito kung meron mga supporting cast, no, na nasa inyong likod or nasa inyong likuran, 'di ba? So, 'yon. Your current energy is King of Wands, which is really beautiful kasi si King of Wands is someone na very influential, isa siyang leader, maaring kayo ay ngayon, Leo, nasa mataas na posisyon na kayo sa inyong trabaho, baka kayo ay isa ng manager, isa na kayong boss sa trabaho, maaring kayo ay isang supervisor, no? Basta nasa managerial position siguro kayo sa inyong trabaho. Pwede rin na kayo ay isang entrepreneur, baka kayo ay isang CEO, 'di ba? Maaaring ikaw ay nagpapatakbo ng sarili mong negosyo or baka ikaw ay meron ng sariling negosyo, something like that. Kaya good luck sa iyo. At you are going to be very influential. Now, kung ano yung influensya ninyo, yung pagiging charismatic ninyo, maaring yan will be displayed this week. Maaring yan will be of benefit, no? Hindi lang para sa inyo, kundi maaring makatulong yan, no, sa ibang tao. So, your next card is, this is what to embrace, no? Anong dapat ninyong akapin this week, no? Which is the Page of Swords. Maraming balita, no, ang pwedeng dadating sa inyo rito. This could be mga balita, impormasyon that might be mind-blowing para sa inyo, pero maaring matitest dito kung gaano ninyo ihahandle ang mga balitang ito, mga news na ito na paparating. So, this will be a test for you, no, kung paano ninyo ito ima-manage na mga impormasyon na paparating, kasi this could be mind-blowing, this could be mind-boggling para sa inyo, sa dami siguro, no, ng impormasyon or whatever na mababalitaan ninyo this week. But
Pwede rin na kung ano man itong mga impormasyon na dadating sa inyo this week, Leo, this is going to be somehow beneficial for you kasi po pwedeng ito yung mga impormasyon na magpapalinaw sa inyong isipan or maaaring ito yung mag-i-inspire sa iyo para magkaroon kayo ng mas malinaw na path, 'di ba, na dapat ninyong tahakin this week, no? So this could be somehow would be a great help din para sa inyo. Kung meron din kayong mga bagay na kailangan pagdesisyonan, this could be the information or details na makakatulong din sa iyo para makapagdesisyon kayo ng mas mabilis or mas maayos, mas effective, no? Yung ganon. Ano yung kailangan naman ninyong iwasan this week? That is the devil energy, which is a Capricorn energy. So, this is something na kailangan na ninyong i-release. Kung nandiyan na yan sa buhay ninyo, na experience mo na yan, this is something na kailangan mo nang i-release, or kung hindi pa man, ito yung kailangan ninyong iwasan. Para hindi na to lumapit sa inyo, hindi na ito maging parte ng buhay ninyo. Si devil energy, this is about codependency, this is about addiction, this is about obsession, yung mga ganon. Very unhealthy, no? Very unhealthy energy. But siyempre hindi lang kasi tayo mag-isa sa buhay, 'di ba? May mga tao sa paligid natin that are influencing us, may mga tao sa paligid natin na mga nagte-tempt sa atin, no, na maging addicted tayo to something. At ang addiction, napakalawak nito. Hindi lang yung addiction could be addiction to love, addiction to tao, addiction to food, addiction to sugal and other vices. Pwede rin na addiction ito sa shopping, 'di ba? It could be addiction or obsession to anything na po pwedeng ma-tempt kayo na maano ninyo yan, ma-entertain ninyo sa buhay ninyo, or po pwedeng nandoon na kayo sa sitwasyon, no? Na addicted na kayo, obsessed na kayo to something or to someone, no? At kung meron kayong ganon, no, this is the time na kailangan na ninyong i-let go yan, i-release nyo na yan para mas maginhawa, mas maging masaya, mas maganda, at mas marami ka ng room, 'di ba, sa buhay mo na mapaglalagyan mo sa pag-welcome mo ng mga something positive, something bago na paparating. Kung hindi pa man yan, this is something that you need to avoid. Yung temptation, 'di ba? Yung temptation na malulung kayo sa mga ganitong bagay, no? Mga bagay na very unhealthy. Yung addiction to anything, obsession, codependency, yung mga ganon. Okay? So, pagdating naman dito sa Eight of Swords, this is something na magagawa ninyo, ma-accomplish ninyo, This is an illusion, no? So, Eight of Swords is an illusion of being trapped. So, ibig sabihin, akala mo lang yon, 'di ba? Akala mo lang yon. Maaring all this time hindi mo nagagawa ang mga gusto mong gawin, hindi mo na perform ang mga plano mo, hindi mo na isa sa katuparan kasi there is something that is preventing you. Maaring takot ito, maaaring self-doubt ito, 'di ba? Na maaaring yan ay naidulot, no, sa inyo, yun ang naging mindset na ninyo because you were entertaining siguro mga sabi-sabi ng ibang tao sa iyo. Maaaring yan ay dahil na mga may nang paparinig sa iyo, no, na hindi mo yan kaya, hindi mo to, yung mga ganun ba, no? So that is just an illusion. Pero pag-iisipin mo, 'di ba, na kaya mong gawin ang kung anumang bagay, ay magagawa mo talaga. Kaya feeling ko rito, you will be able to come out of this energy. One day, maiisip mo din siguro na tama na. It's about time na for you to release that illusion, or pwede rin, pinapakita sa akin ng guides ko si Page of Swords, at nakangiti siya, malaki ang mata. So parang there will be an amazement na pwedeng mangyari sa inyo, epiphany, no, na marirealize ninyo one day pagising ninyo, na maaaring makita ninyo sa sarili ninyo na, teka lang, parang
parang hindi naman ito totoo. Parang hindi, wala namang katotohanan dito sa mga pinaniniwalaan ko. 'Di ba? Kasi baka, no, may mga impormasyon na dadating sa iyo with the Page of Swords energy, 'di ba? Maraming pwedeng balita, impormasyon at kung ano-ano pang detalye na pwedeng dumating sa inyo at maaaring isa sa mga dadating na impormasyon sa inyo rito ang magpapamulat sa inyo rito na kung ano ang iniisip ninyo ay hindi totoo, walang katotohanan, no? Kaya maaaring yan ang magiging susi para ikaw ay kumawala, no, sa energy na to ng Eight of Swords. Kumawala dito sa energy of being trapped, no? Kasi nga mapapatunayan mo siguro sa ngayon na this is just purely an illusion. Kumbaga, naikulong ka ng kung sino man sa paniniwala, 'di ba? Na 'yun ay mali. Okay? At madidiscover mo 'yan sa ngayon. So we have the Nine of Wands, which is this is the potential blessing, potential na opportunities na maaaring dumating sa inyo rito. Nine of Wands, maaaring ma-realize mo dito, no? Kasi baka nga hindi mo rin ito naiisip na you need also to continue to work hard, continue to persevere. Okay? At pagproteksyonan mo, no? Proteksyonan mo kung ano yung mga pinaghirapan mo, proteksyonan mo kung ano yung paguran mo. Okay? So, maaaring ma-realize mo din yan na yan ang kailangan mong gawin sa ngayon. Okay? Kasi baka maaaring may mga tao ditong nang-i-intimidate sa'yo, may mga tao ditong, alam mo yun, hindi talaga natutuwa, no, sa mga naging accomplishment mo or kung ano ang narating mo na maaaring may naninira sa'yo, may nagtatry na i-take down ka kung nasaan ka ngayon, no? Kung anong position mo sa trabaho, something like that. So, ngayon, you need to continue to persevere to protect whatever it is that is valuable to you. Lalo-lalo na yung mga pinagsikapan mo. At saka may mga no, parang binakuran mo na yung sarili mo, pati na yung kayamanan mo, yung material possession mo. So, feeling ko dito, there is also a need for you to build your boundaries, personal healthy boundaries. Maybe now is the time for you to build that para din na maproteksyonan mo din, ma-save mo din yung mga relationship mo. You know, yung hindi regardless no sa kung ano mang category ng inyong relationship, whether it's romantic, pamilya, kaibigan, no, depende sa inyong sitwasyon, but maybe now is the perfect time for you also to realize that it's about time now for you to build your healthy personal boundaries, for you to be able to save that relationship. Kasi baka kung wala kang boundaries, 'di ba? Hindi mo lilimitahan ang sarili mo, hindi mo rin lilimitahan ang mga tao, 'di ba? Kung anong pwede nilang gawin sa iyo or pwedeng sabihin nila sa iyo, then maaaring 'yan ang maging susi para masira ng tuluyan ang inyong relationship with that person, whoever that is. Kasi, 'di ba? Magkakatampuhan, mawawala ng respeto, yung mga ganon. But when you have boundaries, 'di ba? Mas nakakatulong 'yan na mas strengthen ang inyong relationship, anumang klaseng relationship ang meron kayo. Kasi magkakaroon kayo diyan ng respeto, mas igagalang mo yung tao, yung ganon ba, no? And love will flourish. Yung pagmamahalan ninyo bilang magkaibigan or bilang magkapamilya or bilang magjowa. So, yung chariot natin, this is the possible na obstacle or challenge na pwede ninyong ma-experience sa ngayon, no, around this time. Chariot is a moving on energy. No, there is success na naghihintay sa inyo rito. If you are going to continue to work hard, if you are going to focus on the things na kailangan ninyong gawin or kung ano man ang gusto ninyong marating, pagsisikapan mo yan. But maaaring ito yung maging problema mo sa ngayon. Kasi maaari no, na yung devil energy na ito, feeling ko lang, maaaring yan ay medyo mahihirapan kang kumawala dito. No, maaaring mahihirapan kang i-manage yung sarili mo rito, yung mindset mo, yung nararamdaman mo, 'di ba? At maaaring yan na maging sagabal para ikaw ay tuluyan ng magtagumpay or patuloy kang
tuluyan ka ng umalagwa sa buhay. No, maaaring ito, yung energy na to, ang pipigil sa'yo. Kaya kailangan mo dito na lakas ng loob, 'di ba? Maging matatag ka, focus on your goal ka, para kung ano man ang nasa isip mo, ano man yung gusto mong ma-achieve, ay ma-achieve mo. Alright? This is the advice ng Spirit para sa inyo. Ano yung dapat na isaisip mo? No, what you need to keep in mind, okay, to navigate this week, no, effectively. So we have the Queen of Cups. Queen of Cups is also reminding you na there could be someone dito that's very supportive of you. There is someone dito beside you. There's a woman beside you or behind you na lagi nandiyan dyan para tulungan ka, suportahan ka, gabayan ka. So maaaring siya, no? Siya ang maaaring makatulong sa iyo na mas maging magaan ang inyong buhay, mas maging maganda ang inyong pag na-navigate, no, pag-manage ng mga sitwasyon ninyo sa ngayon, this week sa buhay ninyo. So this could be anyone. Po pwedeng girlfriend mo to, asawa mo to, nanay mo to, po pwedeng ganon, no? Or grandma ninyo. This is someone that's very, very supportive of you. So, kung kailangan mo siguro ng advice, kailangan mo ng support, emotional support, you can reach out to this person. Kung sino man itong mother figure sa ninyo, sa buhay ninyo. And also, Queen of Cups is also about intuition. No? So that is also a reminder para sa inyo na importanteng lagi kayong makikinig sa inyong intuition. Always listen and follow what your intuition is telling you because that is divine guidance. Maaaring meron kang mga tanong sa sarili mo or sa spirit na hindi mo nahahanapan ng sagot. Pakinggan mo yung intuition mo because the answers might be there. Alright? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo, Leo. And before I go on, maraming salamat muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, join button po sa baba ng video. Just click that kung gusto po ninyong mag-member sa aking channel. Thank you. Opportunities. A stranger is about to change your life. Ayan. So, meron kayong bago makikilala rito na magbabago ng buhay ninyo. Maaaring meron itong mga oportunidad na hatid or bit-bit, no, sa'yo. Ano yan ang makakapagpabago ng takbo ng buhay mo. Exciting times and plenty of action plus a special family reunion looks likely. So, baka meron ditong family reunion na magaganap. Maaaring bit-bit ng kapamilya mo, itong stranger na to, no, na ipapakilala sa iyo or makikilala mo. Pwedeng ganun din. So, there could be, baka may mga picnic, may mga parties na pwedeng maganap dito, no, kasama ang inyong pamilya. So, you are a true being of the universe. Your beauty radiates from within. Ayan. So, yung kagandahang loob mo, kabaitan mo, kagandahang loob mo, yan ay maaaring mailabas mo na sa ngayon. You are going to express that. You are going to share that with the world. Kaya good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.